Sir JR, Sir Ricky, at sino pa po yung iba ninyong mga kasama, sir? JR Valerio, Roger Valerio, Cesar Aquino, Rodrigo Magat, saka si Joshua Talbano. Okay. Saka si Gerald Sibillana po nasa baba po. Nasa baba po. Okay, so bale, ilan kayong lahat, sir? 8. 8 po kami lahat. 8 kayong lahat, sir. At kayo po ba ay magkakasama, sir, sa trabaho or naka-assign kayo sa iba-ibang lugar? Magkakasama po kami lahat. Ma'am, unang site po namin, ma'am, is Mega Wide. By 1 month po kami dun, ma'am. Tapos 2 weeks po kami sa AC Broso, sa may Marina po. Okay. Ang employer niyo, sir, ay si AC Contractor. AC Broso. AC Broso. Okay, AC Broso Contractor. Tapos, paano ang sweldo niyo, sir? Kayo po ba ay arawan, lingguhan? Arawan po. Arawan. Lingguhan. Tuwing Sabado po dapat ang sahod namin, ma'am. Pero wala po. One time lang po kami nakasahod ng buo. Tuwing pinapasahod po kami nila, ma'am, bali lang po. Lagi, linggo-linggo. Isa po 1,000, 2,000. Yun lang po binibigay namin linggo-linggo. Kada linggo, sir, magkano po ang dapat ninyo na nakukuha? Base po sa pag-uusap ninyo. Kung kumpleto po kami, ma'am, ang per day po namin plus overtime, mabot po ng 5K sa isang linggo. 5K sa isang linggo. At isang beses lang po to nangyari. Na na-receive nyo ng buo. Kasi puro bali na. First week namin. First week. Kailan pa kayo nagsimula sa kanila, sir? August 16 yung pagkaalam ko, ma'am. Ngayong August lang na taon? Opo. Okay, August 23. Ano po ang dinadahilan sa inyo, sir, ng inyong amo, ng AC Brosas? Nung nasa Migawid po kami, ma'am, ang dahilan po nila doon is kulang daw yung nabibiling, nalalabas na billing. Which is hindi naman po namin problema kung may problema sila sa billing. Kasi kami naman po, ginagawa naman po namin yung trabaho namin bilang workers nila. Okay. At sa buong 5 linggo na yun, sir, saan po kayo tumutuloy nun? May barracks po kami sa Migawid, ma'am, sa may Ayala. Ayala, Manila Bay. Tapos, naka 1 month po kami doon. Nilipat po kami sa Marina, Long Island. 2 weeks po kami doon, ma'am. Tapos ngayon, sir, wala na kayo doon sa barracks? Wala po, ma'am. Nirescue po kami nung kahapon po ng mga pulis sa Marina. Ni-turnover po kami sa barangay. Tapos pagdating po sa barangay, nakikiusap lang kami na kahit bigyan lang kami pamasahe po uwi. Kasi gusto nila, ma'am, magbibigay sila taga 1 linggo, 2 tao. Hindi nila kaya bigyan ng 1 buo. 1 buo po. Okay. Sa magandang hapon po, Ma'am Mercy Obvina. Yes, ma'am. Ma'am, i-correct ko lang, ma'am, ha. Hindi po AC Broso Contractor sila nagkaroon ng problema. So sa for you builders po ako nagkaroon ng problema sa mga tao na yan. Project manager ako ng For You Builders sa Mega Wide Project. So doon po ako nagka-problema ng billing. Tapos po, doon sa nagka-problema ako ng billing, sinabi niyang sa loob ng 5 weeks, hindi po 5 weeks yun. Sa loob po ng, siguro, palagay na natin 5 weeks. Alternate po, may buo, may pabali, may buo, may pabali. So, sa makatuwid po, ma'am, hindi ko nabibigay yung tamang pasahod sa kanila. Kasi nga, yung billing na lumalabas doon is hindi tama sa payroll. Ngayon, nung after mga 3 weeks ago, ma'am, nag-decide po ako na kausapin sila na hindi ko na kayang pasahurin na magbubunot ako sa bulsa ko kasi kahit sinong contractor, ma'am, na gano'n na kalaki yung napuhunan mo sa isang project na sa pondo, may pondo po kasi namuhuna naman talaga ako. Kaso po, yung billing na lumalabas is hindi nagtutugma sa aming payroll. Okay. So nakiusap ako sa PIC ko at sa mga tao na kung pwede mag-less ng manpower para magtatugma yung billing namin at saka payroll. Kinausap ko yan siya, ma'am, si Lidman Ardales. Kinausap ko si Lidman, pero si Lidman Ardales wala kaming negative sa salary niya. Weekly sumasahod siya kahit hindi buo yung sinasahod niya weekly. Pero naano namin yung weekly. Yung 5 tao lang na yan, dyan kami may mga balanse. Kasi siya, sumasahod po talaga siya. Ngayon, yung 5 tao hindi sumasahod. Yung mga kasama niya na yan. Ngayon, meron po siyang, kasi nangako ako sa kanya kahapon na ibibigay ko sa kanya yung kinaltas niya sa tao na mga pabali ng tao, which is sabi niya nasa amin na. Wala pa po, ma'am, kasi
ang hindi pa namin bayad. Nung pinorward namin sila sa Marina, nakiusap ako na ngayong week na to, magsasahod kayo dito, tapos at the same time, babawasan ko yung utang ko sa kabilang project. Ngayon, ginawa ko po, ma'am, nagbawas po ako ng 10,000 last week. Ngayon, dapat week, ngayon ang pinaka-pangalawang linggo na usapan namin. Ang problema po, ma'am, hindi ko nabigay kay Ardalis yung hinihingi niya na 5,000 kasi hindi ako nakakuha sa kabilang contractor na nilapitan ko. Ngayon, di ko nabigay sa kanya nung nagsalita siya kahapon na hindi ko magugustuhan yung sinabi. Sabi ko, wala pa nga akong nakuhang pera. Hindi po kayo nakapagbayad kay Ardales, kay Yes Ricky, po. Yes. at 5 Yes pa po na nandito. Tama po. Yes po, ma'am. Kasi Okay. ang usapan namin ng 5 niyan sa Sabado pa. Okay, 5. Plus silang 2, so 7 or 8 kasama pa yung isang nasa baba. Tama, Opo, sir? si Gerald. Okay. Si Isang clarification ko, Ma'am Mercy, kanina kasi ang sinasabi nila, employed sila sa AC Brosas. May sinabi kayo na for you contractor ba to? For you contractor. Sino po ang employer ng mga pobreng construction worker na ito? Ma'am, subcontractor lang ako dyan kala Sir Ali Tijano. Sino po si Sir Ali? Yan po yung marketing ng For You. So, okay. Sino si AC Brosos contractor? Sa kabilang site dito, ma'am, dito sa Marina to, kung saan nakakuha ako, tinulungan ako para mabayaran ko yan sila. So, yun ba, ma'am, ay subcontractor ka din nila? Yes po, ma'am. Okay, subcontractor ka nila. Rehistrado ka ba sa DOLE, ma'am, as subcontractor? Hindi po, ma'am. Bali, subcon lang ako, ma'am. Nag-subcon lang ako. Ma'am, kahit subcontractor ka, bakit wala kang kahit anong rehistro? Magpa-file pa lang ako ng registered, ma'am. Kailan ka pa, ma'am, kailan ka pa po nag-ooperate, ma'am, as Hindi, subcontractor? Ma'am, yung aking kasusyo, ma'am, is mayroong siyang, Ma'am, hindi ko DTI. tinatanong yung kasosyo mo. Ikaw ang tinatanong ko. Hindi, Kailan ma'am, ba kasi kayo yung- nag-ooperate? Yan kasi yung ginamit ko, ma'am, yung niya, ma'am. Yung ginamit, magkasosyo kami dito. Oh, kahit sabihin mo, ma'am, na may kasosyo ka, kung kayo po ay hindi po makukonsider na independent contractor, kung wala kayong sapat na puhunan, ma'am, ang pwedeng makonsider na employer nila is itong pinagkontratahan ninyo na AC Broso at saka itong For You contractor. Kung tutuusin, pwede nila kayong kasuhan pare-pareho. Ang hinihiling lang naman itong mga tauhan ninyo, ma'am, ay mabayaran sila on time. Sinabi nyo na kanina, may ibinigay kayo kay Sir JR, tama? Yes. Wala kaming Wala po. Nagbibigay pero- kayo wala- linggo-linggo kahit hindi buo, tama? Yes po, ma'am. Yun ang agreement namin sa barangay. Oo. Then, Pero hindi pa rin buo, tama po ba? yes po, ma'am. Oh, ma'am, itong mga taong ito pinaalis na sila sa Marina, doon sa kanilang tinutuluyan na barracks. Hindi na po nila alam kung saan sila matutulog, hindi nila alam kung saan sila maliligo, matutulog, titira, panandalian habang hinihintay po yung kasagutan ninyo. Tapos ang may isasagot nyo lamang sa kanila ay maghintay sila hanggang Sabado? Ganito po yun, ma'am. Di ko sila pinapaalis dito sa site kasi sabi ko, dito muna kayo hanggang hindi ako nakakabayad sa inyo. Sa Sabado po ako magbabayad. Ang ginawa po nila, ma'am, nag-report sila sa pulis. Sinabi po nila doon na hinold namin sila dito, nagwilga po sila, hinold namin sila dito, nag-treat daw ako ng harassment. Hindi po ganun, ma'am. Sir, totoo ba yun na hindi niya kayo pinapaalis doon? Hindi pa po, ma'am. Pero nag-report po kami sa police, ma'am. Gawa ng yung last message nila sa amin, ma'am. Kaya daw nila itabla yung sahod namin. Kung gusto daw namin, pati buhay daw namin. Kaya nung hapon Anong na po ibig yun, niyo ma'am. sabihin na pati buhay ninyo, sir? Nag-chat po kasi ako sa kanila, ma'am. Nag-text po ako ng... Ito po yung sinabi ko sa kanila, ma'am. Gawa ng pinangakuan po kasi ako na hindi na naman tinawad. Yan po yung last message ko sa kanila. Kailangan ko yung pera ko, pre. Aantayin ko ngayon, sabihin mo, pre, to pa rin yung pinangako niya. Need kong umuwi. Baka hindi kayo matuwa sa gagawin ko. Ilang linggo nyo na akong ginagawang tanga-tanga. Kaya ibigay nyo yung 5K na pinangako ni ma'am kahapon pa. Aantayin ko, ngayon uuwi ako. Ayoko nang magkasamaan tayo ng loob, pre. Yan Dahil kayo, dyan sa sir. ginawa Kayo yung ng nag-text madam. niyan. Ako po nag-text niya, ma'am. Okay, nakailang mensahe kayo sa kanya, isang hindi kayo beses lang. nire-replyan. Yes, ma'am. Isang beses lang? Ito na po yung last na message ko, ma'am, sa kanila. Tas hindi na kayo sinugod po nireplyan. nila ako sa barracks, ma'am. Dalawa sila. Na binabantaan ko raw po sila. Which is wala namang pagbabanta dyan sa sinabi ko. Pero, hindi kayo pinaalis doon sa barracks.
Sinabi niya po, ma'am, nung nagsabi ko doon, sabi niya, i-pull out mo na lahat ng tao mo, pre. Sabi sa akin nung lalaki, ma'am. Pinapa-pull out niya na sa akin. Tapos nung pagdating, tapos nag-report na ako po ng pulis noon. Tapos pagdating ng mga pulis, sabi niya, sige sir, i-pull out na lahat. Ginanon po niya yung pulis. Yung lalaki, nakakasosyo ni Ma'am Mercy, tama? Hindi, yung foreman po namin. Foreman, so hindi niya kasosyo? Hindi po, isa po yung kasosyo niya eh. Oh, Ma'am Mercy, kahit hindi man kayo, yung foreman niyo daw po nagpalaya sa kanila doon sa barracks. Hindi ma'am, kasi ganito yan. Nung gabi kasi ma'am, siyempre dito sa site may policy. Once na magpunta ang pulis, siyempre kailangan sa labas kami mag-uusap. Di bago So, pa lang po nagka-pulis. Kailangan, ang iba kasi ma'am hindi pa nagligpit. So ano kasi sila ma'am, nag-report, pinabasa sa akin ng pulis, dapat picturean ko, ayaw ng pulis. Ang report po kasi ni Ardalis is, ulitin ko ma'am, nagwilga sila, hinold sila dito sa site, at ngayon, hindi binigay ang sahod nila ng 3 linggo. Which is, ma'am, nandito sila sa site ng Marina kasi nakiusap ako at may agreement kami, kahit verbal o text lang yun, ma'am, na nakiusap ako talaga sa kanila na wala na akong ibabayad sa inyo sa for you na project, patay na yung billing. So dito tayo sa Marina, magtatrabaho kayo tapos babawasan ko yung utang ko sa inyo para sa loob ng 2 linggo, mababayaran ko yung utang ko sa inyo. Sa loob ng 2 linggo, ma'am, 1,000 lang pinabali sa akin, 700 pinadala ko sa pamilya ko, ma'am. Tapos nagmakawa pa ako sa kanila ng Lunes ng umaga, umiyak pa ako sa kanila na ibigay yung pinangako nila. So yung 700 na yun, pinadala yun na yung isang buong linggo mo? Bali 2 week. Yung unang linggo po, ma'am, last week, 1,000 pinabali. Sa amin, tigi 1,000 kami lahat. Tigi 1,000. Ito ay compared sa 5,000 na dapat, ha? Nung so, Sabado, ma'am, nung itong week na to, nung Sabado, 1,1 lang binigay. 1,1. Tapos, ano pa? Ano pa pinangakuan po nila ako na sacrifice ko muna para may ibigay sa kanila. Ginawa mo naman? Ginawa ko naman. Sabi nila, Monday na lang daw ako. Tapos, nabot kami ng Martes, napaluwa pa ako sa kanila na nagmamakawa pa na bibigay yung pinangako kasi puro na lang pangako. Wala namang nangyayari. Kaya po ako nagkapagsalita ng ganyan na sa text. Understandable naman, sir. In short, sa 5,000 supposedly kada linggo, dapat yan nasa 25,000. Tama? Opo, kung 5 linggo. Kung more or less, mga ganon. 25,000 yan. Ang naibigay lang niya sa'yo, particularly, nasa 2,1? 2,2? Opo. Mga ganon. 2 weeks. Or more or less 3,000. Opo. Mga ganon. Madali pero lang naman nakakapagbigay din naman siya ng 5,000, ma'am. May nabigyan niya ako isang BS 5,000. Na isang beses lang. Diba? Pero yung 5 linggo mo, tuloy-tuloy yon. Opo, puro bali. Puro bali lang na yung 1,1, 1,000. Kung minsan, ma'am, may binigyan na pa, binuo pa niya yung sahod ko. Tapos itong mga kasama ko hindi binuo. Hinati ko yung sahod ko, ma'am, para maibigay din sa kanila. Kasi bali-bali lang din sila, tagi 1,000. Okay. In short, hindi pa rin kayo napapasweldo ng tama. Opo, ma'am. Yun pa din naman ang end game niyan. Tama yung sinabi ni Sir GR. Dati ganito yan, yung 10,000 kasi na pinangako ko doon sa 5 na tao, which is po, gusto niya kasi mangyari, hatiin, 5,000 lang ang bigay ko sa kanya, doon, 5,000, mabigyan din siya. Sabi ko, mabukod ka muna, kasi lagi ka namang sumasahod, sila na muna, kasi sila, halos nag-aano na rin yung pamilya. Hindi po kasalanan ni Sir JR na unahin niya yung sarili niya at gustuhin niya na makakuha ng buong sweldo. Dahil of course, sino ba namang tao ang gustong makakuha ng 1/4 ng sweldo o 1,000 lang sa 5,000 supposedly? Sinong matinong tao, ma'am, ang gugustuhin na ganon, hindi po ba? Yes. So, wag niyong pagmukain na hindi naman, ma'am. kasi naman. ma'am, sa pagkukwento niyo, ma'am. Hindi, sa pagkukwento mo kasi, ma'am, kanina, ang sinasabi mo, si JR, inuuna niya yung sarili niya, nakikihati pa siya dun sa dapat ibibigay mo sa ibang mga empleyado mo. Hindi po ganon. Kasi hindi naman po niya kasalanan yun, ma'am. Yung may pagkukulang po dito, yung nag-subcon, hindi ba? Yung kontraktor, hindi po yung mga empleyado. Yes, ma'am. Kaya nga, ma'am, Kaya nga sabi ko sa kanila, tulungan mo ako, sabi ko sa kanya noon. Kausapin mo sila, dalhin mo dito sa Marina para makabayad naman ako sa kanila. Okay. Yun po ang pakiusap ko. Ma'am Mercy, wala na po ako doon sa sino ang nagkulang na magbayad sa inyo. Kasi iyan po ay business ninyo, ma'am. Wala din pong
pakialam dyan ng inyong mga empleyado kung sinong hindi nagbayad sa inyo, sino ang may kulang pa sa billing or whatever na nangyari sa business ninyo. Sinabi nyo nga, meron kayong kasosyo, sinabi nyo meron kayong mga principal na contractor. Problema na po yan ng contractor, ma'am. Ang hinihiling lang po nila, mabayaran sila. Kailan nyo sila mababayaran? Sabado kasi ang pangako ko doon sa barangay, ma'am. Ganito kasi, ma'am. Yung billing po dito sa Marina, hindi pa naman to sa kalakihan. Kung anong accomplishment mo, yun lang din yung Ma'am, again, yes. Hindi po kami nakikialam doon sa billing nyo sa Marina, billing nyo sa DMCI. Yan po ay inyo na pong business yan, ma'am. Okay? Ayaw namin pakialaman yan kasi wala din naman kaming magagawa kung hindi kayo makasingil sa kanila or whatnot. Kayo po, ang presumption sa inyo, kayo ay nag-contractor, meron po kayong sapat na kapital na kapag nangyari yung mga ganitong insidente, meron po kayong ipambabayad sa inyong mga empleyado. Oh, yeah. Hindi po nila kasalanan yan, ma'am. Unang-una sa lahat, wala po kayong rehistro. Yes po, ma'am. Hindi ba? Dapat hindi kayo nag-ooperate, ma'am, kasi wala kayong rehistro kahit ano. In fact, pwede kayong ipasara at this point. Hindi ko alam bakit kayo nag-ooperate ng ganyan. Sa barangay hall, tinatawan-tawanan nyo pa kami nung iniwan nyo kami. Pinaglakad nyo kami hanggang Baclaran. Tignan mo yung trato sa kanila. Nagpapasalamat na lang po ako, ma'am, sa mga taxi driver sa Baclaran, ma'am, kasi nag-ambag-ambag po sila para makarating kami rito. Totoo po yung sinasabi ni lead manager, ma'am, na kulang-kulang kami sa Sige po. sahod. Saka lagi pong pangako si ma'am na gagawa ng paraan. Yung mga pamilya namin, ma'am, may nasasabi na sa amin. Saan pa po kayo umuwi, sir? Saan kayo ng probinsya? Pangasinan, ma'am. Pangasinan. Kayo po, sir? Pangasinan po kami lahat. Lahat ma'am. po kayo ay galing pa sa Pangasinan. Opo, ma'am. Ako po nagdala sa kanilang lahat, ma'am. Gawa nang humingi po sila na akin ng tao. Dahil kayo nga yung lead man. Opo. Okay. Sige. Magandang hapon po, Panyero. Good afternoon po, Panyera. Yun, good afternoon, sir. Sir, meron po tayong mga complainants dito. Sila po ay mga construction worker at isa pong lead man, sir. At sila po ay napailalim sa isang subcontractor, sir, na hindi po rehistrado. Wala silang DTI registration or kahit anong registration, sir. So ngayon po, ang problema nila, hindi po sila pinapasweldo ng tama. Ano po ang maaaring gawin ng ating mga construction workers, sir, para po maibayad sa kanila ng tama ang kanilang nararapat na bayad? Initially, pwede silang lumapit doon sa field office natin sa Papa Mamarisan, Pasig, Pateros, Mandaluyong, Marikina, San Juan Field Office sa may 4th floor, Rujan Building, number 17, Blue Bar Show, San Antonio, Pasig, dito sa NCR, po. Okay. Mag-file po sila ng SENA, yung Single Entry Approach Program natin, para po mapag-usapan, malinawan kung ano itong hindi nila pagkakaintindihan. Nandyan po si Director Beth Tagara, siya po ang ating director sa field office na yan. Sa iba naman pong itong ibang violations na narinig natin ngayon, yes, sir. We take cognizance po dyan. So, we are going to, by our own or by motu proprio, kami na po mismo ang pupunta sa vicinity or sa sa construction site para po i-inspect po natin lahat po kung ano ba yung mga violations pang hindi pa natin nalalaman at yes, sir. Para maiwasan ang ganitong mga pangyayari. Opo, karaniwan po kasi Attorney Trivilla, nangyayari ito lalo na sa mga kababayan natin na dumadayo pa po galing sa probinsya, sasabihin ng isang leadman na sila po ay magiging construction worker sa isang site, ni hindi po nila alam kung magkano ang dapat na kanilang sweldohin, saan sila titira. In this case, sir, ni walang rehistro, wala pong maayos na titirahan, palipat-lipat pong tinitirhan nitong mga construction worker at dinadahilanan pa rin po sila na porket wala daw pong nasisingil doon sa principal na contractor ay hindi sila mabayaran ng tamang sweldo. So, yun po sana, sir, baka maaari po na magkaroon po ng inspection dito sa FU contractor at pati na rin po dito sa AB Broso contractor na ito. Opo, gagawin po natin yan agad-agad. Kung hindi po ngayong araw na ito, within this day, bukas po agad ng umaga, papadalhan po natin ng tao. Ayun. Sa pagkasabi nyo po,
medyo mabigat nga. Masakit Yes. pakinggan yung mga ganyan na sentimento ng ating mga manggagawa. No? Mhm. May tinatawag tayong solidarity liability. Yes. Kung saan yung contractor at saka yung principal solidarily liable sa bayaran ng wages o yung sahod ng ating mga manggagawa. Tama. At kung makitaan natin to, ito lang naman po general statements ko lang din. Yes, sir. Yes, sir. Of course, there will be an investigation din po. Opo. Lalo na sa tungkol sa wages na hindi tamang pagbayad, meron tayong tinatawag na double indemnity. Mapupunta sa double indemnity yan. Medyo masakit yan sa employer. Kung totoo man na hindi siya rehistrado, due to the solidarity liability principle, si principal ngayon ang magbabayad ng buo. Ito po ay para sa security na yung mga empleyado o mga manggagawa natin talagang makakakuha ng kanilang tamang sahod. Ayun. At least meron pong maganda po na balita para po sa ating mga kapatid na construction workers na naririto. At maraming salamat po sa inyong payo, Attorney Trivilla. Kami po ay magpapasama ng reporter namin sa kina Sir JR para po pumunta sa Dole NCR at makapaghain po ng kaukulang reklamo po laban po sa kanilang employer. Maraming salamat po, sir. Sige po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang inyong advokasya para sa ating mga manggagawa. Maraming salamat po. Yes po. Saka po dagdag po namin yung mga payroll po namin, dapat ipakita po sa amin lahat kasi sulat-sulat na lang po Kung magkano yung sinulat nila, yun na yung kukunin namin May karapatan naman po kayong malaman yan, sir, dahil dapat alam nyo kung ano po yung sinasweldo ninyo. Mula umpisa po, sir, ma'am, na ipakita sana sa amin. Yung ginawa po kasi sa barangay, nag-usap-usap na sila, nagsulat-sulat, tapos pinakita sa amin, ganito, ganyan. Huwag kayo mag-alala, sir. Nandyan po ang ating Dole NCR. Pasasamahan na po namin kayo para po malaman na ninyo kung ano ang nararapat ninyong masweldo. Ma'am Mercy. Yes, ma'am. Ma'am. Yes po. Ang hiling lang po namin, baka naman pwede, kahit siguro, alam ko sinasabi nyo Sabado. Naiintindihan namin, ma'am, siguro meron kayong pinagdadaanan din sa business. Pero again, grabe talagang, opo, kawawa din po bumabangon sila, ma'am. Kawawa din po ang mga construction worker natin. Wala po tayong business kung wala po tayong empleyado. Tatandaan po natin yan. Dapat po pinangangalagaan natin ang ating mga empleyado. So, baka naman, ma'am, maaari po ba kahit paunang bayad para po makauwi naman sila sa Pangasinan. Makita man lang nila yung mga pamilya nila. Ma'am, kaya nga, ma'am, alam mo, gusto kong umiyak kasi akala nila marami akong pera. Ang sabi ko nga sa kanila, intayin niyo yung Sabado para makapagbigay ako sa inyo. At the same time, ma'am, hindi na po yan sa maraming pera. Again, pumasok po kayo sa business. Ang presumption po sa inyo, meron kayong puhunan. Gagawa ako ng paraan, ma'am. dapat sa ilalim ng batas, meron kayong puhunan. Tamang puhunan, hindi yes po ba? Po. Gagawa ako ng paraan, ma'am. Yes. So, dapat po, as much as possible, gawa natin ng paraan, ma'am. Yes po. Gagawa ako ng paraan. Ito po, 8 buhay, ma'am. In fact, hindi lang to 8 buhay. May mga pamilya itong mga taong ito. So, salasalawit na po yan. Apektado ang buong pamilya nila, ma'am. Wala silang sinasweldo. Ma'am, pwede ako humingi. Di ba bukas pupunta kayo? So, bago magbukas, ma'am, maghapon ngayon, tomorrow, gagawa muna ako ng paraan. Ayun. Regarding Sige po. dyan. Sige po. Mag-ano muna ako. Kasi syempre, bilang small contractor, tama yung sinabi nyo, kailangan may puhunan ako. May puhunan naman, ma'am. Ang nangyari po is na wala talaga. So, hindi ko na dapat ikwento niyan. Hindi na ako. Nakikiusap lang naman ako sa kanila noon na dito lang muna kayo para makabayad ako. Pero ngayon, pakiusap din po sana namin, ma'am. Pinakinggan nyo rin po sana yung pakiusap namin, ma'am, na po yung tuparin nyo naman yung po yung pinapangako nyo sa amin. Hindi na po tayo aabot sa ganito. Kasi ma'am, puro kayo pangako, ma'am. Hindi nyo po kayang tuparin. Sige po, Sir JR. Sir, umiiyak kayo. Ano pong gusto nyong sabihin, sir? Sige po. Sana, ma'am, ibigay nyo yung nararapat sa amin. Hindi yung puro bali. Yun lang pong masasabi ko, ma'am. May pamilya ka ba, sir? Oo, ma'am. Ilan ang anak mo, sir? 4, ma'am. So sa ngayon, wala ka napapadala sa kanila? Nung umuwi ako nung Monday, ma'am, wala, ultimong iniwan ko po nung bumalik pa ako dito Walang naiwan sa kanila
Wala po na. Yung asawa niyo po ba may trabaho, sir? Wala na po, ma'am. Single dad. Hiwalay na po kami, ma'am. So, single parent po kayo, sir. Yung mga anak niyo po, ilang taon po sila, sir? 11, 12. So, minor de edad po lahat Opo, ng anak ninyo. Sino po nag-aalaga sa mga anak niyo ngayon, sir? Nanay ko po, ma'am. Nanay niyo po. Opo. So, sa ngayon po, sir, umaasa po kayo sa kung ano po ang ibibigay ni Ma'am Mercy. Ma'am. Tama po. Opo, ma'am. Sige, bakit kayo naiiyak, sir? Nawa lang ako sa mga kasama ko, ma'am. Bakit po? Yung pasahod lang. Ang hinihintay namin sana. Maibigay ng buong buo. Tama po. Sige po. Tay, may gusto po ba kayong sabihin, Tay? Sa akin lang, ma'am, no, ang gusto ko lang maibigay lang yung sahod ko dahil magpaparal ako ng anak ko na civil. Nagpapaaral pa po kayo ng anak ninyo. Anak niyo po si sir. Okay. So kayo, sir, mag-aaral po kayo. Di ma'am, may kapatid po kaming nag-aaral ng civil. Babae po, ma'am. Opo, ma'am. Okay. So kayo ng tatay mo, tinutulungan ninyo yung kapatid ninyo na mag-aral. Oo, ma'am. Ma'am Mercy. Yes, ma'am. Again, hindi po kami nandito para po awayin ang kayo o kahit sino man sa inyong mga kontraktor, kung sino man yan. Mali ang ginagawa ninyo, ma'am. Sana po alam ninyo yung kamalian na inyong ginagawa kasi hindi po responsibilidad ng mga trabahante natin, ng mga construction worker na mamalimos sa kanilang sweldo. Totoo yan, ma'am. At Kasi malimos galing ng awa kami po sa inyo. Totoo naman yan, ma'am. Kasi galing kami sa GT Project, galing din kami Exactly. ng Tulfo. Yun nga, ma'am. Alam ninyo. Nagreklamo din kami dyan. Diba? Alam ninyo yung nangyayari. Kayo ang nakakaalam kung ano nangyayari sa baba. Damay-damay. May isang batang hindi mag-aaral. May isang pamilya na hindi makakakain. Kuha na lang po ako ng paraan, ma'am. Yes, Yun ma'am. ang yung Yan magiging po. assurance ko sa kanila. Yan ang aming hinihintay, ma'am. Kung kaya po sana within the day, mas maganda. Kung kaya po hanggang bukas ng umaga, kami po ay maghihintay, ma'am. Nandito po ang Wanted sa radyo. Sir, Sir JR, please makikipag-usap po kami sa inyo mamaya sa kabilang booth. Ko-coordinate din namin, sir, kung magbibigay na po si ma'am sa inyo ng sweldo ninyo. Pero sisiguraduhin po natin na si Ma'am Mercy po ay ating kukontakin at makikipag-ugnayan po kami sa kanya ukol po dun sa kanyang pangako. Sabi niya, ma'am, bukas ng umaga, no? Yes, ma'am. Okay. Kasi uuwi pa lang ako ngayon, ma'am. Nandito kasi ako sa site. So, maghanap muna ako ng paraan para makabigay ako sa kanila. Sige po. Siguro, Sir JR, ano po ang last na mensahe niyo kay Ma'am Mercy bago po tayo magtapos? Ang last ko lang na mensahe po sa inyo, ma'am. Sana kung magkaroon man kayo ulit ng panibagong tauhan, at tiwala po sila sa inyo, ginagawa naman ng mga tauhan nyo yung nararapat. Huwag nyo po sana silang bardagulan. Wag bardagulan, sir. Wag na abusuhin. Abusuhin, ma'am. Yun. Ano pa, sir? Sige po. Yun lang para sa akin, ma'am. Para masinso din yung nila. Kasi ayaw yung ko rin, business nila, di ba? Opo, ayaw ko rin may sumama kasi yung foreman po namin, ma'am, kumpare ko. Ayaw ko rin may sumama yung loob niya sa akin. At itong mga to, ayaw ko rin sumama ang loob. Kaya Tama. pumagit na ako ng ilang linggo sa kanila. Ngayon, sumubra na rin sila, ma'am. Kaya, Nagpas na, sir, ng isang buwan eh. Oh, mas naawa ko sa nakakararami kaysa sa isang tao. So Ma'am Mercy, kami po ay umaasa sa inyong pangako. Ang sabi niyo bukas ng umaga, ha? Basta gagawa ako ng paraan ngayon, ma'am. Sige po. Uuwi ako, gagawa ako ng paraan. Hahanap ako para sa solusyon na yan, ma'am. Okay. Sige, ma'am. Kami po ay nagpapasalamat po in advance kung magawan po ng paraan yan within the day or hanggang bukas ng umaga dahil again, marami pong buhay ang nakasalalay, nakaasa sa inyong ibibigay na pasweldo po. At sana po, ma'am, kayo po ay hindi na po gumawa ng ganito sa susunod. Kung meron po kayong mga ibang empleyado pa, dumaan po tayo sa tamang proseso. Magparehistro, kung ano po yung nararapat na sweldo, ibigay po ng tama sa ating empleyado. Okay? Yes, ma'am. Sige po. So, ganito, Sir JR. Sir, yung pamasahe nyo po ng pauwi ng Pangasinan, siguro pag-usapan natin kung magkano yan. Baka meron po kaming maitulong sa ACT-CIS party list at pati na rin, of course, ang Wanted sa radyo. Para po, kahit pansamantala habang hinihintay po natin yung ipinangako po ni Ma'am Mercy ay
It's either mapadala nyo po sa inyong pamilya or baka may maibigay pa po kaming ibang tulong. Maibsan po kahit papaano kung ano po yung pangangailangan ninyo. Bukod pa po dun, sir, nangako naman po ang ating DOLE NCR at mapagkakatiwalaan naman po talaga natin sila sa kanilang trabaho na sila po ay magi-inspect doon sa construction company mismo to po doon sa construction site. Para kung meron pa po kayong mga kasamahan doon na nakakaranas po ng parehong sitwasyon sa inyo. Meron pa po, ma'am. Sa Oo. So at least makatulungan din natin sila. Malaman din natin kung ano ba yung pangangailangan nila doon. At kung merong dapat managot sila. Opo, ma'am. Okay? Meron po doon, ma'am. Meron pa, marami po pa. namin din. Oh, yun. Tulad nun, di ba? So, kung hindi po tumupad talaga bukas si Ma'am Mercy sa kanyang pangako, maaari po kayo maghain, sir, ng reklamo sa DOLE. Tutulungan din po namin kayo mag-file ng reklamo, sir, para po makuha ninyo kung magkano po talaga yung nararapat yung sweldo. At malaman na din natin, sir, yung computation. Kasi yung sinasabi po ni Sir JR kanina na 5,000, ano lang yan, parang estimate figure lang natin yan na, sir. At pati po yung mga nare-receive niya, more or less mga 1,000, ganun lang po. So, estimate lang po lahat yan. So, para mapag-aralan natin, sir, kung magkano talaga at malaman natin yung detalye, mag-file po tayo ng kaukulang reklamo pag hindi po tumupad. Opo, si ma'am. ma'am. Okay? Kasi sa tutusin lang, ma'am, ayaw na namin din malaking usapan, ma'am, kasi wala Ayun nga, kami matutuluyan, ma'am, eh. Pag dumaan kami sa proseso, pabalik-balik din kami, ma'am, wala kaming mapupuntahan, eh. Kaya po, sabi, nakiusap lang sa kanila kagabi, nang bigyan kami ng pamasahe, kaso wala rin po. Sige po, bukas. Hindi kami binigyan. Asistehan po namin kayo tomorrow. And yung pamasahe niyo po, sagutin na po namin yung pauwi niyo po ng Pangasinan. Pero kailangan kasi, sir, makuha muna po natin yung pinangako ni Ma'am Mercy. Siguro yung temporarily na pwede nilang tirhan, pag-usapan din natin, sir, kung saan. Para at least hindi kayo... Saan ba kayong tumutuloy ngayon, sir? Diyan po kami natulog sa krasada, ma'am, kagabi. Oh, si Chloe siguro mamaya i-ano na lang natin, i-arrange na lang natin 'yun. So kausapin po kayo ng mga staff, sir, sa kabila. Kausapin po kayo kung ilan kayo at kung saan po kayo uuwi, kung may gustong umuwi, kung may gustong nandito, i-arrange na lang po natin 'yun. Hindi po namin nahayaan, sir, na kayo po ay pakalat-kalat po sa kalsada, of course. So wag po kayo mag-alala, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming din po. salamat, ma'am. Maraming salamat Salamat po. po. Magandang hapon po.